Sa previous episode, ang bida nating si Usado ay isang tahimik at cool na estudyante sa isang paaralan. Siya ang tipong lalaki na ayaw mapansin ng karamihan at sa isang pagkakataon ay nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, kung saan aksidente siyang naisama sa ibang mundo. Ipinaliwanag sa kanila ng hari na sila ay dinala sa mundong iyon para sa isang misyon, kaso nagalit ang kasamahan ni Usado dahil sa biglaang pagsaman sa kanila at ito'y labag sa kanilang pasya, subalit nagmakaawa ang hari sa kanila para sila ay tulungan para sa kaligtasan ng karamihan. Doon ay sinubukan nila na alamin ang kapangyarihan nila sa pamamagitan ng Magic Crystal, at nagulat sila dahil sa kakaibang liwanag na lumabas nung si Usado na ang sumubok dito. At sa pagpapatuloy ng ating recap, ilang sandali pagkatapos ay ipinaliwanag ni Usado na siya'y tinawag sa kastilyo matapos niyang bumalik mula sa digmaan. Talagang kinabahan siya noong una, ngunit lubos din siyang nasiyahan dahil nakatanggap siya ng unang gantimpala na kanyang natanggap sa buong buhay niya. Abala si Blur sa pagkain kaya't hindi niya pinapansin ang sinasabi ni Usado. Nagtataka si Usado kung bakit tila lumaki ang timbang ng maliit na oso at doon ay lumapit si Gollum, upang sabihin sa kanya na siya'y tinawag muli sa kastilyo subalit binalaan siyang mag-ingat sa pagdaan sa bayan. Nagtaka si Usado kung bakit, ngunit hindi nagbigay ng dahilan si Gollum at malalaman din ito ni Usado sa kalaunan ng magtipon ang mga tao sa bayan sa paligid niya. Labis na nabigla sa atensyon ang ating bida kaya't hindi niya napansin ang misteryosang dalaga na malapit lang. Nakaiwas si Usado sa karamihan at pinasalamatan siya ng gwardya sa pagligtas sa kanyang mga kasamahan. Binigyang diin ni Usado na lahat ay ginagawa lamang ang kanilang bahagi sa digmaan at niligtas din siya ng mga sundalo. Natuwa ang bata nang marinig na hindi tutol si Usado na maging bodyguard niya balang araw, at tinuro ng kaibigan ng bata kung gaano siya kalakas para sumali sa mga Royal Knights. Nagtungo si Usado upang makipag-usap sa hari na humihiling sa kanya na ipagamit ang kanyang lakas. Siyempre, pumayag si Usado kaya't inihayag ni Siglas na kailangan nila ang tulong niya para mausisa nila ang Black Knight. Nagtaka si Usado kung siya ba'y nakagawa ng karahasan sa iba, ngunit ipinahayag nila na kakaiba ang kanyang katapatan sa hukbo ng Demon Lord. Nagbigay siya ng mga sagot sa kanilang mga tanong ng maayos ngunit hindi nila makukuha ang pinakamahalagang impormasyon mula sa kanya. Nais nilang malaman ang sistema ng mahika ng mga opisyal na commander at ang kanilang mga kapangyarihan. Pumayag siyang sagutin ang mga tanong na ito ngunit sa kondisyon na makita muna si Usado. Inihatid siya ni Susan upang makita ang Black Knight at nangako siyang protektahan siya kung sakaling pumalag ito at mabilis na tinukoy ni Usado na natalo na siya ni Susan noon. Kaya't nangako siya na sa pinakamababa ay maging shield siya para sa kanya. Hindi maunawaan ni Usado kung paano niya tinalo ang Black Knight, ngunit alam ni Siglas kung bakit at alam niya na may hilig sa Black Magic ang Black Knight kaya't malamang ay na-cancel ito ng mahika na panggagamot ni Usado. Napagtanto ni Usado na ang kanilang mahika ay nagtagpo at na-cancel niya ito at siya'y nagsimulang magpanik nang malaman pa niya ang iba pa. At ang pagkakancel ng kanyang mahika na panggagamot ay nangangahulugang hindi niya nagagamot ang kababaihan, at nagtataka siya kung siya ba ay nakatanggap ng medikal na atensyon. Hindi siya nakatanggap dahil suot pa rin niya ang kanyang armas mula nang siya ay magkamalay, kaya't nagmadali si Usado na makita siya at alam niyang dapat siyang masaktan dahil direkta lamang siyang tumatanggap ng mga suntok ni Usado nang walang anumang paggagamot. Kayang sirain ng mga kamao ni Usado ang mga bato, kaya alam niyang malala ang kanyang mga sugat at hindi inaalintana ng Black Knight ang sakit at tinanggap na lamang niya na mamumuhay siya sa sakit. Naputol ni Susan ang katahimikan at tinukoy na siya'y maaaring isang uri ng masokista subalit hindi ito nakakatawa para kay Usado. Hindi tiyak ng Knight kung bakit niya nais makita si Usado at inakala na ito'y dahil nais niyang makilala ang taong lubos na nagpahirap sa kanya. Pinahintulutan ni Siglas si Usado na pumasok sa selda at hiningi niya ang kanyang kamay. Inakala niya na nais siyang pahirapan ni Usado, ngunit hinihiling lamang ni Usado na pakinggan siya at sinimulan ni Usado ang paggagamot sa kanya ngunit nagpanik siya nang simulan nitong tanggalin ang kanyang armas. Sinabi ni Usado na hayaan lamang siya nitong gamutin siya at siya'y kumalma nang ma-realize niyang ang paggagamot ay nakakapagbigay ng magandang pakiramdam. Nais na ni Usado na makuha ang kanyang kamay pabalik ngunit nais niyang hawakan ito ng kaunti pang oras dahil hindi pa niya nararamdaman ang ganitong uri ng magandang pakiramdam noon. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha kaya't napagtanto ni Usado na hindi siya makakatanggi at pagkatapos,
nagpasya si Rose na personal na sanayin muli si Usado dahil muling aatake ang hukbo ng Demon Lord. May mga bagay siyang nais niyang matutunan ni Usado para siya'y maging handa at sinabi ni Usado na nais niyang paunlarin ang kanyang mahika na panggagamot, hindi pa niya magamot ang mga komplikadong bagay tulad ng mga sakit, at nadismaya siyang marinig na ito'y labis pa para sa kanyang abutin sa ngayon. Ang kanyang pisikal na kakayahan ay nasa katanggap-tanggap na antas kaya't hindi na nila ito tuturuan pa, at nagtaka si Usado kung ano ang kanilang gagawin at siya'y nagulat nang sabihin lamang ni Rose na siya'y kanyang suntukin. Suntukin siya ni Rose nang mas mabilis kaysa sa kanyang pag-iwas, at ang trabaho niya ay ang umiwas lamang at pinigilan siya ni Rose sa pagtakas at itinuro na masyado siyang umaasa sa kanyang mahika na panggagamot. Hindi gagana ang mahika na panggagamot sa mga sugat na ginawa ng mga armas na sumusumpa sa sugat, kaya kailangan niyang matutong umiwas at nagalit si Usado sa kanyang pagnanais na suntukin ang kanyang subordinate, ngunit natuwa lamang si Rose na makita siyang ganito ka-energized. Inilunsad niya siya sa langit ngunit nagawang ligtas na lumapag ni Usad. Sinabi sa kanya ni Rose na huwag harangin ang susunod niyang atake at siya'y binigwasan nito ng diretso sa tiyan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Usado at napagtanto na lahat ng iyon ay dapat isang bangungot lamang at di pala bangungot iyon dahil naghihintay lang pala si Rose na siya'y magkamalay muli. Binigyang diin niya na dapat maging masaya si Usado dahil pinigilan niya ang kanyang sarili noon. Nagpasalamat si Usado at sila'y muling nagsimula sa kanilang pagsasanay at 3 araw sa pagsasanay ang lumipas at nagreklamo si Usado tungkol sa kung gaano kahirap ang lahat kapag malapit na siyang umiwas sa kanyang mga atake. Si Rose ay basta-basta na lang nagbabato ng mas mabilis na mga suntok. Inilabas ni Usado ang kanyang mga pagkabigo sa Black Knight ngunit nagtaka lamang ito kung ano ang ginagawa niya roon, wala siyang pagsasanay ngayon at nagtataka lamang siya kung ano ang gagawin ng Black Knight ngayon, itinuro niya na siya'y nasa bilangguan at naging mahiyain bigla nang siya'y malapit ng magtanong kay Usado. Umalis si Usado at nakita natin na si Rose ay pumunta upang makipagkita sa hari na may 2 kahilingan para sa kanya. Pumunta siya upang makita si Kazaki na gumagawa ng kakaibang pagsasanay at ipinaliwanag ni Celia na napagdesisyonan niyang kailangan niyang maging mas malakas. Nakita ni Usado kung gaano hinahangaan ni Celia si Kazaki habang siya'y nagsasanay at siya'y naging balisa nang ikumpara niya ito sa kung gaano kahirap ang kanyang pagsasanay. Ipinaliwanag ni Celia na nakakuha sila ng impormasyong kailangan nila mula sa Black Knight, lahat salamat kay Usado at ang tiwala ng hari sa kanya ay patuloy na umuusbong. Malaki rin ang tiwala sa kanya ni Kazaki at habang sinisimulan niyang sabihin na siya'y patay na sana kung wala si Usado, ngunit pinigilan ni Kazaki ang kanyang sarili dahil ayaw niyang mag-alala si Celia at bumalik siya sa pagsasanay. Sa huli, umalis si Usado ngunit hiningi ni Celia na malaman kung ano ang sasabihin ni Kazaki at sa daan pauwi ay nagtataka si Mado kung ano ang mangyayari sa Black Knight at natatakot siyang baka gusto nilang tapusin ang kanyang buhay. Sa bilangguan ay nagtataka ang Black Knight kung ano ang iniisip ni Usado nang siya'y dumalaw, narinig niya ang mga yabag ng paa at sabik na nagtataka kung ito ba'y si Usado, lumalabas na si Rose pala ito at inihayag niyang ang hari ang nagpadala sa kanya. Ipinaliwanag ni Rose na may 2 opsyon ang Black Knight, ang una ay ang gugulin ang natitira niyang buhay sa bilangguan at habang nagpapaliwanag si Rose tungkol sa ikalawang opsyon, inakala ng Black Knight na baka nais nilang wakasan na ang kanyang buhay. Ngunit ibinunyag ni Rose na hindi siya ganoon kaswerte at binuksan niya ang selda. Nagsimulang magpanik ang Black Knight at ipinaliwanag ni Rose na ang ikalawang opsyon ay ang ipapasailalim siya sa pangangalaga ni Rose. Inisip ng Black Knight na baliw ang ideya subalit ipinakita sa kanya ni Rose kung ano talaga ang kahulugan ng pagiging baliw nang siya ay kinarati ni Rose sa ulo. Pagkatapos, nilagyan siya ni Rose ng isang mahiwagang kasangkapan na nagsil ng mana at ipinahayag ni Rose na sayang lang ang mapagkukunan ng kaharian kung bantayan lang siya sa bilangguan, kaya't ang tanging paraan ay gawin siyang isang matuwid na demonyo. Inakala ng Black Knight na may 2 siyang opsyon, ngunit nagdesisyon na para sa kanya si Rose at natatakot ang Black Knight sa kung ano ang binabalak sa kanya at nawalan siya ng malay dahil kay Rose at sa bahay. Tumakbo si Usado kasama si Blur para tulungan siyang bumalik sa hugis. Binigyan siya ni Rose ng malakas na sipa dahil dapat ay nagpapahinga siya ngayong araw at nagulat siya nang makita na kasama ni Rose ang Black Knight. Hiningi niya na malaman kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Rose na balak niyang baguhin ang Knight bilang isang Iron Runner para sa rescue team.
Ang kanyang mahika ay nakasil at si Rose ang magiging supervisor ng kanyang pagsasanay, kaya walang dapat ipag-alala at gagawin niya sa kanya ang ginawa niya kay Osa, kaya't naawa siya sa nakakaawang demonyo ng magising ito. Nang gabing iyon, iniulat ni Usado kay Rose na maraming reklamo ang night subalit kumalma siya pagkatapos maligo at natulog na, pagkatapos ay ibinunyag ni Rose na nais ng hari na makipag-alyado sa ibang mga bansa para labanan ang hukbo ng Demon Lord. Kailangan ng hari ng mga messenger para magdala ng mga mensahe sa mga bansang ito at napili niya sina Susan, Kazaki at Usado. Hindi makapaniwala si Usado na pipiliin siya ng hari at itinuro ni Rose na malaki ang tiwala sa kanya ng hari. Nakasalalay sa misyong ito ang kapalaran ng buong kaharian at sumang-ayon si Rose sa hari na magagawa ito ni Usado. Kinabukasan ay hinilingan siya ng swerte ng ilang fangirls ni Usado at tumakbo palayo. Humingi ng paumanhin si Avender dahil sa pagkakagulo sa kanya noong nakaraang araw kaso sinabi ni Usado na ayos lang iyon. Pagkatapos ay naisip ni Usado kung gaano kabait ang mga tao sa bayan at pinaalalahanan ang sarili na makakatulong ang kanyang misyon na protektahan sila. Tinawag itong peke ni Susan nang makita siya, ngunit itinuro ni Usado na karaniwan lang makakita ng mga tao sa market na iyon at biglang nakita ni Usado ang misteryosong fox girl at hinabol niya ito. Hinuli niya ito at hiningi na mag-usap sila. Ngunit nagulat siya nang sabihin nito na hinihintay siya nito at panahon na para bayaran ni Usado ang utang niya, at hinihingi nito na iligtas niya ang kanyang ina. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.